Ako naman ngayon gagawa ng purma ng para sa poste. Bali ang gagamitin kong frame, tubular. Kaya naisipan ko na hindi na ako gumamit ng coco lumber. Kasi ang coco lumber ngayon napakamahal na. Tapos isang gamitan lang, hindi mo na mapakinabangan ulit. Tapos dito naman sa plywood pag nagbuhos, may lalagay pa ako dito na pampatigas dito para hindi lumubo. Naggawa ko ng talian ng lambre pagkabit. Ito ang diskarte ko. Gaganon ko siya. Yan. Bali dito ang tali pag kabit na doon sa poste. Itong steel bar naman sa gitna, ito na ang pipigil sa plywood na hindi siya lumubo. Yan. Napakaganda. Pakakinis. O ha? Ganda ng pagkagawa ng poste. Parang pinuruhan na. Ayan mga kadiskarte. Ako naman ngayon gagawa ng purma ng para sa poste. Bali ang gagamitin kong frame, tubular. So, kaya naisipan ko na hindi na ako gumamit ng coco lumber. Kasi ang coco lumber ngayon napakamahal na. Tapos isang gamitan lang, hindi mo na mapakinabangan ulit. Hindi katulad nito na pagkatapos mo gamitin, pwede mo pa magamit sa iba. Yan. Kaya itong naisipan ko na frame sa purma ng poste. Para hindi sayang. Yan. Mapapansin nyo, kaganda ng frame natin. Malinis siya, tsaka tuwid. Tsaka pagtapos ko gamitin dito, magagamit ko pa siya sa ibang paggagamitan. Tapos dito naman sa plywood pag nagbuhos, may lalagay pa ako dito na pampatigas dito para hindi lumubo. At yun ay doon ko na ikakabit sa pagtali ng lambre. Sasakop ko na sa pagtali. Kasi hindi yun ipe-permis kasi para hindi mahirap baklasin. Diskarte lang. Bali ito, mga nakaribits lang ito para tatanggalin ko lang din siya pagkatapos gamitin. Para itong plywood may paggagamitan din ako. Tsaka yung frame may paggagamitan din ako. Yan din ako gumamit ng coco lumber dahil ang coco lumber isang gamitan lang, hindi mo na mapakinabangan. Tapos ganito lang ang ginawa ko, hindi na ako naglagay ng mga brace. Kasi sira na rin ito. Hindi na obra doon sa paggagamitan ko, kaya malinis lang siya. Ngayon, para hindi siya lumubo, yung plywood, nagdiskarte ako ng, naggawa ko ng talian ng lambre, pagkabit. Ito ang diskarte ko. Gaganon ko siya. Yan. Bali dito ang tali, pag kabit na doon sa poste.
Ito ng pagtatalian ng lambre. Itong steel bar naman sa gitna, ito na ang pipigil sa plywood na hindi siya lumubo. Ayan, dito ang tali, kabilaan. Patagos sa kabila ng pader, poste. Ayan. Bali, dalawa kabilaan. Ayan. Pati doon. Ayan, ganyan. Ganyan ang teknik ko lang dito. Kaya subaybay lang mga kadiskarte sa pagkabit ko ng porma sa poste. Okay. Yan. Mag-testing ako magkabit ng porma. Bali ito yung aking panali. Bali binutasan ko na yung susuotan ng ilambre, panali. Ito yung igaganon ko na siya. Yan. Hindi na siya lulubo kasi may steel bar sa gitna na nakapigil pag lubo. Ayan. Bali itong balagbag ko na iipit dito sa isang steel bar. Sagad siya dito sa frame, tapat ng frame para didiin din siya dito. Para lumapat ng maigi. Okay, subaybay lang. Ayan. Ito na yung aming nayari. Kaabot na kami dito sa kabilang dulo. Ayan. Bali yung aking pangporma sa mga poste. Ito na yung aking nabuo. Ayan. Ayan, patapos na yung aking bakod. Magpupusti na. Kanto ng ganito ipantay. Ayan na. Oo. Ni. Wala pa nga nakakabit dito eh. Nagapura yata ah. May lakad dito eh. Lakad ka eh. May lakad ka ba? Hindi pa ako nakakabit dito eh. Ayan. Napakadali lang ikabit yung aking diskarte. Tsaka tipid dyan. Mas madali ikabit. Mas madali. Malinis pa. Mas malinis. Ayan oh. Ibaba mo pa, nakakalang yung bato para pumantay. Ayan. Napakasimple. Tsaka walang lobo. Ipantay mo dyan sa kabila yung dulo ng balagbag na steel bar dyan sa frame. Tulak mo, tulak. Tingnan natin eh. Hindi ko pa nalibin to. Ayan. Higpitan na lang yan. Okay, tingnan natin sa kabila. Ayan. Okay ka lang? Okay lang. Ayan, libing. Parang okay na kaagad ha. Okay na? Nagbuhay pagit na po yan yung tubig. Ayan, habang pinupukpok mo, tingnan mo yung tubig kung Ayun. sumintro. Sakto. Okay na?
Oo. Gitna baga ang tubig. Okay. Ano? Okay ka na dyan? Oo, okay na ako dito. Okay. Kaya, Ayan. Ayan, bali 6 pa na poste ito. Hanggang doon. Ganda, pagkalapat. Ayan. Ganun lang ang diskarte. Ayan, dito sa kabila. Oh, ganda rin ang lapat. Umpisa na naman kami ngayon sa aming project. Ayan, mga kadiskarte. Buhos na kami ng aming poste. Ayan. Ang ganda ng lapat ng aking forma. Tipid pa. Wala nang marami pang mga bris-bris dito sa plywood. Bale, ito naman yung sa kabila. Ayan. Ayan yung aking pader. Susunod na dito yung paggawa ng gate. Ayan. Pag masdan nyo yung aking bagong diskarte sa paggawa ng forma. Ang ganda ng lapat at saka walang lubo. Ayan. Yung mga nakasanayan na paggawa ng forma. Kahoy yung kukulamber yung ginagamit na frame. Malimit ang pako. Tapos pinambabalagbagan pa dito ng mga kahoy. Yan. Ikamahal ng kukulamber. Kaya panibago ako ng diskarte, ganyan ang ginawa ko. Kasi nga gagamit ako ng tubular. Ngayon, kung bibili ako ng kukulamber, tapos bibili rin ako ng tubular, dubli na. Kaya naisip ko na tubular yung gamitin kong frame at rivets na lang. Madali naman tanggalin ang rivets. Tapos hindi ko na binalagbagan dito para madali tanggalin. Naggawa na lang ako ng pang suporta dito sa gitna para hindi lumubong plywood. Ang ganda, oh. Hindi nagbago ang pagka-flat ng plywood. Madali pagawin. Ayan. Tinutuhog lang dito ng lambre papunta dun sa kabila. Ganito rin sa kabila ng style. Kaya pagkatapos ko dito mag-forma, kakalasin ko na ito kasi may panggagamitan ako. Kung kukulamber yan, wala na, hindi na magamit ulit. Tapos gamitin, sira na. Tsaka ayan, kung mapapansin nyo yung aking pader, naglagay ako ng mga ganitong tubo. Tsaka yung aking dowels, pinataasan ko na. Kasi nga, itong dati kong bakod na cyclone wire, yan ang ikakabit ko sa taas. Nakasukat na yan doon, yung taas ng cyclone wire. Ito. Yan, tataas ko yan. Doon ko na ikakabit sa tubo na, mga tubo na yan. At sa mga steel bar na naka-sobra. Mga sobrang steel bar. Ganyan lang ang diskarte ko. Kanya-kanya diskarte kasi, kanya-kanya gusto. Ayan, ang ganda ng lapat ng mga ano ko, forma. Ang balak ko sana dito, i-grills ko ay mga tubular ang gagamitin ko dito na pangdugtong pataas. Kaya lang,
kailangan maging wise tayo ngayon at madiskarte na lang. Naisip ko rin na sayang din itong aking binaklas na cyclone wire. Total maganda pa naman siya. Kaya naisip ko na para makaminos. Dahil sa mahal ng mga bilihin ngayon, ito na lang ang gagamitin ko pataas para mapakinabangan din itong aking binaklas na cyclone wire. Bali yung dating mga poste, yung mga ganito na tinanggal dito sa pagbakod ko, binigay ko na lang sa aking tauhan kasi nangangailangan din siya. Gusto niyang bilhin. Minabuti ko na lang na ibigay sa kanya mga ganito ko para makatulong naman. Ayan, yari na yung aking bakod. Pag poste na lang, commander ko nakamasid. Bukas tapos ulit ito mag-poste. Bali itong aking ginagawang mga kalan na standby na muna. Ito siya. Wala na akong naka-stack para sa Lazada kasi hindi ko na ito naharap gawa dito sa aking pagbakod. Kaya mapuputol na naman ang deliver ko sa aking kalan. Ngayon medyo tuyo na itong aking mga poste. Magbabaklas ako ng forma. Tingnan natin kung ano ang kinalabasan ng aking diskarte. Yan. Yan, gandang lapat. Ito naman tayo sa kabila. Klasin natin. Yan. Napakaganda. Pakakinis. Pakakinis. Oh ha? Ganda ng pagkagawa ng poste. Parang pinuruhan na. Yan ang aking naisip na diskarte. Sana makatulong din ito sa inyo at karagdagang kaalaman. Yan! Ganda! Ganda ng pagkayari. Ayan mga kadiskarte, tingnan natin yung resulta ng nagtanggal na ako ng forma ng aking poste. Dito kasi sa kabila, ang ginamit ko, kukulamber. Kasi wala na akong tubular na para dito sa likod kasi mababa dito. Naggawa ako ng kukulamber na frame. Ayan ang nangyari. Nung tinanggal ko, nagkaroon siya ng dikit dyan sa kantuhan. Medyo nagkaroon ng kuhan yung kanto. Sira. Ayan. Ayan. Iba talaga ang yari ng tubular na frame. Ayan. Karoon ng mga bungi. Dumikit. Dito tayo sa kabila. Ayan. Dito naman sa kabila, ang ginamit ko dito, yung mga tubular na frame.
Kaya kung mapapansin nyo, napakakinis, napakaganda ng kantuhan ng poste. Ayan o. Parehas lang yan ng kahapon lang ito ginawa. Parehas lang ang tagal ng bago tanggalin. Pero iba talaga ang yari ng bakal. Ayan. Bali itong natitira pa. May 3 pa akong pupustihan. Ayan. Okay. Subaybay lang para sa mga karagdagang kaalaman.